Mga kwento ng lagim. Pakiusap kaibigan, huwag muna ngayon. Kabuwanan ko na kasi. Baka datna ng aking panganganak sa daan at mapahamak pa ang aking magiging anak. Pakiusap ni Aling Melissa sa kanyang alagang lumilipad sa labas ng kanilang barong-barong habang siya ay umiiyak. Tik, 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 tik. Patuloy naman sa paghuni ang kakaibang nilalang na animoy tila isang paniki na may anyo ng isang demonyong sanggol na may pakpak na kasing lapad ng payong. Pakiusap kaibigan, huwag na muna ngayon. Sigaw muli ni Aling Melissa habang namimilipit na siya sa sobrang sakit, habang dahan-dahan na rin siyang nagbabago ng anyo bilang isang aswang nang maaninag niya ang bilog na buwan sa labas ng kanilang bintana. Doon ay dahan-dahan na siyang gumagapang sa lupa na animoy hayop na sabik makakain ng sariwang karne at sariwang dugo ng kanyang biktima. Nag-iiba na rin ang kanyang paningin na animoy pula na lang ang lahat ng kanyang nakikita sa buong paligid. Habang ang kanyang pang-amoy naman ay mas malakas pa sa mga asong gutom na gutom sa langsangan. Hanggang sa nakaamoy na nga siya ng sobrang bango na hindi kalayuan sa kanyang tinitirahan. Kaya mabilis na siyang tumungo roon habang pinapakinggan niya ang iyak ng isang sanggol na animoy musika sa kanyang pandinig. Kahit na nga nahihirapan na siyang gumapang dahil sa namimilog niyang tiyan, ay hindi niya ito alintana. Ang umiiral kasi sa kanya ng oras na iyon ay ang demonyong nananahan sa kanyang katauhan. May bisita tayong dumating, kaya maghanda ka ng asin at bawang at ilagay mo sa tabi ng sanggol. Alam ko na gutom na yan dahil naaamoy ko na ang masangsang niyang amoy na malapit lang siya dito sa tirahan ninyo. Biglang sabat ng matandang albularyo na asawa ng ginang na kakapanganak lang. Ay sus, Ginoo ko, huwag ninyong sabihin, Tatay Indo, na may aswang sa labas ng bahay? Paratang ng tanong ng asawa ng ginang habang hinahanda na mana niya ang pinag-uutos sa kanya ng albularyo. Ganoon na nga, kaya huwag mong iwanan ang asawa mo dito sa loob ng bahay. Ito ang gulok na gawa sa aserong bakal. Kapag may nakita kang kakaibang hayop na pumasok dito, ay tagain mo agad kasi sigurado akong aswang iyon na gustong kunin ang iyong anak upang gawing pagkain nila. Sabat muli ng albularyo habang palabas na siya ng bahay para harapin ang aswang na umaaligid sa maliit nitong tirahan. Habang doon naman sa labas ng bahay ay naglalaway na si Aling Melissa sa sanggol na patuloy pa rin sa pag-iyak
kasi nararamdaman nito ang kanyang pasensya na nandoon lang siya sa paligid. Ngunit bigla na lang napatingin si Aling Melissa sa pintuan ng biglang lumabas roon ng albularyo na may hawak-hawak na buntot pagi. Alam ko nandyan ka lang sa paligid. Umalis ka na dito. Kasi hindi kita pahihintulutan na saktan o kunin mo ang bata. Siguradong dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha sa amin. Kaya umalis ka na dito bago pa may masaktan sa atin pareho. Sigaw muli ng albularyo habang ginagala-gala na niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Dahil din sa paglabas ng albularyo ng bahay ay nakakuha ng pagkakataon si Aling Melissa na pasukin ang loob ng bahay sa anyo ng isang pusang itim. Doon siya dumaan sa nasirang dingding ng bahay dulot ng kalumaan nito. Habang ang alaga naman nito ay nagpakita sa albularyo at sila namang dalawa ang nakipagbuno sa bawat isa. Kaya malayang nakapasok si Aling Melissa sa loob ng bahay habang tagaktak na ang kanyang mga laway dahil mas lalong tumitindi ang bango ng sanggol habang papalapit siya rito. Subalit, hindi niya alam na nakaabang lang sa kanya ang asawa ng kapapanganak lang na ginang. Nalaman kasi niya na doon talaga ito dadaan sa lumang dingding kasi iyon lang ang daan papasok sa loob ng bahay maliban lang sa pintuan. Ahak kang yawa ka! Hindi mo makukuha sa amin ang anak ko! Sigaw ng lalaki sabay hampas ng bulok ng albularyo sa likuran nito. Buti na lang at malakas ang instento o instinct ni Aling Melissa. Bilang isang aswang, kaya nakailag siya agad. Subalit, hindi niya napansin ay nahagip pa rin siya ng dulo ng gulok sa tiyan na nagdulot din ng pagdugo nito. Nang maramdaman na niya na tila humahapdi na ang sugat nitong natamo, ay agad siyang kumaripas ng takbo pabalik sa labas ng bahay. Dahil kitang-kita niya na kursunada talaga ang ama ng sanggol na patayin siya upang mailigtas lang nito ang kanyang mag-ina. Yawa ka! Akala mo siguro matatakot ako sa'yo? Aswang ka lang, Bisaya ako, naisog na tao na galing sa Mindanao. Alam mo ba, ginakaon ko lang ang mga bala ng mga rebelde doon. Kaya wag mo akong subukan dito sa Maynila. Yawa ka! Pagmamatapang ng lalaki nang makita niyang kumaripas na sa takbo ang pusang itim na duguan ng katawan. Ano ang nangyari dito? Bakit ka sumisigaw? Biglang sabat ng albularyo sa likuran ng lalaki na kinabigla naman ito dahil bigla na lang ito nagsalita habang sumisilip pa siya sa sewang ng dingding ng kanyang bahay upang tignan kung saan patungo ang pusang itim na kanyang nasugatan. Ay, yawa ka! Bakit kayo biglang nagsalita dyan, Tatay Indo? Ulbaan na ako uy! Sagot naman ng lalaki, sabay hawak nito
sa kanyang dibdib dahil sa sobrang pagkabigla nang bigla na lang nagsalita ang albularyo sa kanyang likuran. Ano pala ang nangyari? Bakit nagwala ka dyan? Muling tanong ng albularyo sa lalaki. Pinasok kami ng pusang itim na walang buntot, Tatay Indo, dahil sa sinabi mo sa akin na kung anong hayop man ang pumasok dito ay tagain ko. Ayun, tinaga ko nga at nasugatan ko ang tiyan niya. Ayan nga may dugo pang nakakalat sa lupa. Sagot naman ng lalaki sa albularyo. Dahil sa sinabi ng lalaki ay hindi na muling nagsalita pa ang albularyo at kinuha niya ang gulok sa kamay ng lalaki na may bahid pa ng dugo. Pagkatapos ay lumabas uli siya ng bahay upang sundan ang aswang na duguan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.